Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Habang papalapit ang NBA draft at ang simula ng free agency, ang mga usap-usapan ay mas dumarami ng husto. Maraming bagay na dapat isaalang-alang habang sinusubukan ng mga front office na balansehin ang paggawa ng isang kompetitibong team at pag-iwas sa mahigpit na mga restriksyon ng bagong collective bargaining agreement. Asahan ang mga trade, asahan ang maraming di inaasahang mga kontrata ng free agent at higit sa lahat, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa draft ngayong linggo. Isang summer na walang katiyakan, kaya't maghanda tayo para sa biyahe. Gusto ng Warriors na gamitin ang $30 million na sweldo ni Chris Paul para sa malaking pag-upgrade sa trade. Dapat bigyan ng kredito ang Golden State Warriors dahil hindi sila basta-basta nawawala. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, umaasa ang Dubs na gamitin ang non-guaranteed na $30 million na sweldo ni Chris Paul bilang trade chip ngayong off-season. Aktibo silang naghahanap ng mga paraan para sa mas malalaking pag-upgrade gamit ang non-guaranteed na kontrata ni Chris Paul bilang flexible tool. May mga usapan kay Paul tungkol sa posibilidad na itulak ang guarantee date mula June 28 hanggang July kung kinakailangan ayon sa mga league sources na nagsasabi kay Klay Thompson na maghintay pa ng mas matagal. Ito ay isang mild surprise. Ang karaniwang inaasahan ay basta-basta na lang papayagan ng Golden State na mawala ang sweldo ni Paul para makaiwas sa mga buwis at komplikasyon ng bagong CBA. Ngunit may mga usap-usapan na maaaring interesado ang Golden State kay Jimmy Butler habang ang ilang mga available na star ay maaaring tugunan ang pangangailangan ng team ni Steve Kerr, maging si DeJounte Murray. Malawak ang mga posibilidad kung talagang papasukin ito ng Golden State. Ang kahandaan ni Paul na itulak ang guarantee date ay isang magandang benepisyo. Bagaman, siguradong gusto ni CP3 na magkaroon ng kontrol sa kung saan siya maglalaro sa susunod na season. Kung hindi man sa Golden State, ang $30 million na sweldo ay isang magandang bonus para sa pagiging team player. Hindi niya makukuha iyon sa open market. Hindi nagkataon na lumabas ang balitang ito kasabay ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng paglisan ni Klay Thompson. Mas madali para sa Golden State na kunin ang malaking sweldo ni Paul kung wala si Thompson sa payroll. Nakakontrata na sina Stephen Curry at Draymond Green, ngunit si Andrew Wiggins ay isa pang popular na trade candidate ng Warriors. May pagkakataon na ang Golden State ay mag-reshuffle sa kanilang roster at magmukhang ibang-iba sa susunod na season. Ito'y tiyak na magpapasigla sa mga fans na nag-aalala tungkol sa stagnation at posibleng pagkawasak ng team. Ang mga usap-usapan tungkol kay Paul na pupunta sa Lakers ay mas lumalakas na at may tunay na posibilidad na makuha ng Los Angeles si Paul kung siya ay maging free agent. Gayunpaman, hindi lamang ang Lakers ang magiging mga contenders para makuha ang talento ni Paul. Ang kanilang city rivals, ang Los Angeles Clippers, ay maaari ring maghabol sa kanilang former player na magbubukas ng posibleng labanan ngayong summer. Iniulat ng NBA insider na si Mark Stein sa kanyang pinakabagong column. Patuloy kong naririnig na si Paul. Kung talagang maging free agent siya sa ilang punto, ang Los Angeles Clippers ay seryosong may interes na gamitin siya bukod sa Lakers. Ang kagustuhan ni Paul na maglaro malapit sa kanyang pamilya na nakabase sa LA ay kilalang kilala, ngunit sinabihan ako na ang interes sa pagdala sa kanya sa Lakers ay maaaring hindi unanimous sa loob ng organisasyon sa kabila sa kilalang pagkakaibigan ni Paul kay LeBron James. Ang mga balitang ito ay nagpapakita ng posibleng matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawang team sa LA para makuha si Paul na dumadagdag ng intriga sa mga darating na buwan ng NBA free agency. Speaking of Golden State roster upgrade, isa na namang off-season at marami na namang trade talks ang umiikot tungkol kay Zach LaVine. Sa tila trade mode na ngayon ang Chicago Bulls matapos i-trade si Alex Caruso para kay Josh Giddey, maaaring si LaVine na ang susunod. Ang team na nagtatangka para kay LaVine ay ang Golden State Warriors. Sa huling season ni LaVine, nagganap siyang malusog noong 2022-23 season. Ipinakita niya kung gaano siya kalakas bilang isang premier catch and shoot threat. Kumpletong 41.6% ang mga shots. Kailangan ng Warriors ng ganitong klaseng player sa on and off ball situations. Kahit na 25 games lang ang kanyang nalaro nung nakaraang season, nakapag-average pa rin siya ng 19.5 points, 5.2 rebounds at 3.9 assists kada laro. Siya ay isang scoring threat at iyon ang eksaktong kailangan ng Warriors upang mabawasan ang pressure kay Steph Curry
habang papasok siya sa kanyang ika-16 season. Dahil magiging free agent si Klay Thompson at maraming team ang nag-aabang sa kanya, mahalaga ang pagkakaroon ng isang mataas na level na shooter tulad ni LaVine na ipares kay Curry. Makakatulong si LaVine na mapanatili ang opensa ng team. Kung sakaling mag-resign si Thompson, maaaring maglaro si LaVine bilang small forward at dumagdag ng pangatlong elite scoring presence na desperadong kailangan ng Golden State. Upang maisakatuparan ang deal na ito sa ideal na paraan para sa Bulls, maaaring isama ng Warriors sina Andrew Wiggins, Gary Payton at Kevon Looney. Ito ay magiging ideal para sa Bulls dahil kahit na mahusay na shooter si LaVine, ang kanyang estilo ng laro ay napakalapit kay DeMar DeRozan at madalas itong magdulot ng pagkakaiba sa estilo sa court. Ang trade na ito para kay LaVine ay eksaktong kailangan ng Golden State para muling maging tunay na championship contender. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, si Paul George ay isa rin sa mga pinag-uusapang player sa NBA sa papalapit na free agency. Bagaman siya ay kadalasang nauugnay sa mga team sa Eastern Conference, isang insider ang nagsabi na interesado ang isang Western team na kunin ang All-Star forward. Isa pang pangalan na madalas na binabanggit ngayong off-season ay si Klay Thompson. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na malamang siyang sumubok sa open market matapos mabigong makipagkasundo sa Golden State Warriors. Kung sakaling maging free agent si Thompson, sinabi ng isang insider na malaking tsansang magiging interesado ang Warriors kay George. Ano ang naging season ni George kasama ang LA Clippers? Ang $48.7 million player option ni George ay maaaring magbigay daan sa kanya na muling sumama sa LA Clippers sa halip na maging free agent ngayong off-season. Ngayong linggo ang huling pagkakataon ng 7-time All-Star para magdesisyon. Katulad sa kanyang nagdaang season, matagumpay si George kasama ang Clippers. Sa kabuuan ng kanyang 74 games, nag-average siya ng 22.6 points, 5.2 rebounds at 3.5 assists. Bagaman nagtapos ang Los Angeles sa ika-4 na pwesto sa regular season, sila ay na-eliminate ng Dallas Mavericks sa unang round ng playoffs. Mga interesanteng pananaw ni Paul George tungkol sa free agency. Si Paul George ay sumali sa maraming NBA players na nag-launch sa kanilang mga podcast sa nakaraang taon. Karaniwan siyang nagsasalita tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa liga, ngunit sa kanyang pinakabagong episode, pinag-usapan niya ang kanyang hinaharap. Sa pagtugon sa isang tanong tungkol sa kanyang ideal na free agency, binanggit ni George ang isang mahalagang aspeto. Bukod sa pagnanais na maglaro para sa isang winning team, gusto niyang sumali sa isang team na tama ang pamamaraan sa pag-ensayo. Nag-enjoy si Paul George sa kanyang buhay sa NBA ngunit nananatili siyang walang NBA title at habang tumatakbo ang oras para sa kanya, gusto niyang sumali sa isang team na magbibigay sa kanya ng pagkakataong manalo ng titulo kaagad kung sakaling umalis siya sa LA Clippers. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.